Nasunog pa rin isang residential area sa Luzon Avenue sa Quezon City. Ang nilamon ng apoy, ang insidente, nagdulot pa ng perwisyong traffic sa mga motorista. Live mula sa May Luzon Avenue, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, katanghalian nga kanina nang tumambad sa mga kababayan natin dito sa Barangay Kulyat ang isang sunog. Ayon sa mga otoridad, pasado alas 3 ng hapon kanina nang magsimula ang sunog mula sa isang bahay sa Purok 1A. At dahil gawa sa light material sa mga bahay rito, mabilis na kumalat ang apoy. Naging pahirapan naman ang pagresponde ng mga bombero dahil sa masikip na eskinita rito. Dumagdag pa man ang kumawag ng mga residenteng kanya-kanya ring nagsalba ng mga gamit. Dahil sa sunog, pati ang mga vendor sa mga stall na kalapit nitong pamilya na Commonwealth Avenue, nag-alsa balutan na rin. Makalipas ang isang oras, mas lumala pa ang sunog. Kaya naman, may mga dumating pandagdag na 35 fire truck para tumulong sa pagresponde. Kasunod ng sunog, 2 residente rin na lumikas ang nasugatan. Ayon sa barangay, posibleng nag-overload na kuryente ang sanhi ng sunog. Jiggy, sa ngayon, pakita ko lang yung sitwasyon ng traffic dito sa Commonwealth Avenue. Kung galing ka ng Fairview at puntahan ng Central, ay makita nyo medyo nagbabagal yung daloy ng trapiko dahil nga yung isang line ng kalsada ay gamit ng mga bombero. Samantala, yung mga kababayan naman nating nasunugan ay mananatili sa covered court ng barangay dito sa Kulyat habang inaalam pa ng BFP yung bilang ng mga residenteng nasunugan. Jiggy. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.